Ayun mga kabahaw, so ano lang tayo, pero okay, mabilis ang solving tayo for differential equations. So meron tayong problem dito na x plus y, quantity dx, plus x dy is equal to 0. Ang pinakamabilis na way niyan is, una, i-check muna natin kung exact ba silang dalawa o exact silang parehas. So yung m natin is x plus y, and yung n natin is x. Pag nag-partial derivative tayo with respect to y, ang magiging sagot niyan is 1. Okay. While kapag nag-partial derivative naman tayo sa x with respect to x, na ito yung x natin, na ito yung n natin, 1 din. So ibig sabihin exact sila. Now, ito ang gagawin natin. Nakikita naman natin, 'di ba, na exact silang parehas. Pero hindi natin papahabain or papahirapan pa yung sarili natin na i-evaluate pa ng sobrang haba o mas mahaba to. Ganito gagawin natin. So x plus y, quantity x plus y dx plus x dy is equals to 0. Okay. Kung mapapansin nyo, naka-parenthesis yung x plus y, diba? Tapos katabi niya is dx. So, ang gagawin natin dyan is i-expand natin sila or i-distribute natin yung dx na nasa labas. So, x dx plus y dx plus x dy is equal to 0. Parang may napapansin ako Parang may familiar dito. Diba? Parang may familiar dito Ito. Ano yan? Derivative yan ng xy. Paano? Ganito siya. Tsaka bakit ito yung bakit ito yung napili mo? Bakit ito yung derivative? So sabi kasi natin sa derivative ng product, u times dv plus v times yung derivative ng u or differential ng u. So, kung maglelet tayo dito, kung maglelet tayo na yung u natin is equals sa x, du natin is dx. Okay. And yung v natin is y. Derivative ng y natin or differential ng y natin is dy. Okay. So, kung susundin natin tong format na to, x times dy plus y times dx. So, same sila, 'di ba? Same sila. So ibig sabihin, ito na yung pwede natin gamitin. Plus ito pa, kailangan natin siya isama. Okay, x dx is equals to 0. Ano na pwedeng gawin diyan, kabahaw? Kung papansin nyo, na siya, parang single variable na siya sa tig-iisa. So ang gagawin natin diyan, i-integrate na natin isa-isa. Okay? So, yung integral at saka yung derivative or yung differential mawawala. X, y na lang yan. Plus, ano yung derivative, or ano yung integral ng x dx. So, recall tayo. Doon sa mga hindi pa, doon pa sa mga hindi totally, hindi pa nakakaalam. So, recall tayo ng x n dx equals to x n plus 1 over n plus 1 plus c. Knowing that yung n mo cannot be equal to negative 1 kasi magzi-zero yan yung denominator mo. Okay. So, kung papansin nyo, 1 lang yung nandito sa atin, diba? And 1 lang yung yung power ng x natin. So, pwede natin apply nito. x1 dx. So, x raised to 1 plus 1 over 1 plus 1. Equals lang yan sa 1 half x squared plus c. Or, x squared over 2 plus c. Okay. Pero dito kasi, isang diretso lang siya. So, bale, x squared over 2 is equals to, yung integral ng 0, c. So, ito na yung sagot.